Ito yung successful trade setup ko kay CHF-JPY last week. So share ko sa inyo ng mabilisan kung paano ko pinasukan yung trade ko dito. And by the way, na-share ko rin pala yung projection move ko rito kay CHF-JPY last week dito sa free Telegram channel ko, free Let's Trade Together. Okay, so ito yung projection move ko, yung potential bounce dito sa demand zone na yan. And ito yung naging outcome. So I will share with you yung full analysis ko rito. Alright, dito tayo sa chart ko and ito yung naging full analysis ko. By the way, nasa 4-hour time frame tayo and dito ako nag-start ng analysis ko. Okay, so yung ginawa ko dito is in-identify ko lang yung mga previous structure bago ako nag-focus na i-identify ang possible structure dito sa recent or dito sa current price action. Okay, so yung ginawa ko rito is starting from here bago bumagsak yung price. So dito ako nag-start. So in-identify ko lang yung mga previous supply and demand zones. Okay, so yan, kung makikita nyo, naka-mark na dito yung demand zone ko and ito yung supply zone. Okay, so kung makikita natin, nagkaroon dito ng mga multiple bounce sa demand and sa supply zones. Okay, so nung yung price is umangat from here, okay, so nag-bounce ulit yung price dito sa supply zone na yan. Then after that is nag-cause siya ng break of structure to the downside. Okay, so na-break itong demand zone na yan. Then ang ginawa ng market dito is nag-print ng another low. Then after that is ayun, nagkaroon dito ng deep retracement or pullback. Then after ng pullback na to is ayun, nag-create siya ulit ng another break of structure. Okay, so na-break ulit itong demand zone na to. Then after that, nung nag-print ulit ng another low, so nagkaroon ulit ng pullback yung price. Then after that is nagkaroon ng some sort of correction and then another breakout to the downside. Okay, so na-break ulit itong demand zone. So kung makikita natin dito, nagkaroon dito ng multiple break of structures. Okay, so right now, ito na yung price. Okay, so kung makikita natin dito, nung nag-print ng low yung price dito, so wala tayong nakita ritong valid retracement, no, towards upside. Then after that, ang ginawa ng market dito is ayan, nagkaroon lang siya ng continuation down move. Okay, so wala pa tayong nakita ritong valid retracement or pullback. So ang ginawa ko dito is tinignan ko yung previous structure dito sa kaliwa kung anong meron na naka-align dito sa price, sa current price na to. So, nung tinignan ko rito, may nakita akong possible demand area rito, which is currently nandito na yung price sa demand zone na yan. So, ang naging bias ko rito is possible na magkaroon ulit ito ng another bounce dito sa demand zone na yan. Okay? Para sa potential pullback ng price towards upside dahil nga wala pa tayong nakikita ritong clear pullback. Okay? So another confluence ko dito na possible magkaroon ng bounce yung price dito sa demand zone na yan is meron din tayo rito ang imbalance. Possible na ma-magnetize yung price dito sa area na to. Okay? And kung i-zoom in natin, right? Ayan. So makikita natin dito na meron tayong another supply zone dito. Okay? So ito yung another supply zone. So possible na magkaroon nga to ng bounce yung price dito. Okay? So yung objective ko rito is maghanap ako rito ng potential buy setup. And yung plan ko rito is targetan ko lang itong pinakamalapit na supply zone na yan. Okay, so yan yung focusan ko para sa potential target ko. So ang ginawa ko rito is bumaba na ako sa lower time frame para maghanap ng buy setup. So bumaba ako sa 5 minutes time frame. So dito sa 5 minutes time frame, so yung ginawa ko lang dito is inanalyze ko lang siya ng konti. So yung objective ko rito para makahanap ng possible buy setup ko is ayun. Naghanap ako rito ng potential bullish intent or yung sign of reversal. Okay? So ayan, kung makikita natin, currently nandito na yung price. And anong nangyari dito? So ito yung napansin ko rito. Kung makikita natin dito, merong demand zone dito. Okay? So, ang nangyari dito is, ayan, nagkaroon dito ng possible liquidity grab. Okay? Then after that, nung inattempt ng market na i-break itong demand zone na to, okay, so nagkaroon siya ng breakout dito. Then after that is, bumalik yung price above dito sa demand zone na to. Hanggang sa nagkaroon ng continuous bullish move yung price dito.
And eventually, may na-break din dito na supply zone. Okay. So na-break itong structural zone na ito, which is itong supply zone na yan. Okay. Then after that is, ayun, dito, nakitaan ko na siya ng bullish intent or sign of reversal. So ang ginawa ko na dito is, ayan, naghanap na ako ng possible buy setup ko. So ginamitan ko siya ng fib retracement. Okay. So starting from this low up to this high kung saan nagkaroon ng recent break of structure sa pinaka highest price. So starting from this low kung saan nagkaroon ng liquidity grab dito. Okay? So ayan, sa mga nakakalam kung paano ko gamitin itong fib ko. So always dito ako interested maglagay ng position ko dito sa green levels ko na yan. Okay? Within this range. Usually dito sa first green level ko na yan. Okay? Diyan ako nag-e-entry. So dito yung entry ko sa 65%. Then ang stop loss ko is, ayun, kinover ko itong pinaka lowest price na yan. And then yung target ko is, balik tayo sa 4-hour time frame. Okay, so yung target ko rito is itong supply zone na ito. Alright? So yung risk to reward ratio ng setup ko na to is 9RR. Alright, so going back sa 5 minutes time frame. So tingnan natin kung matitrigger ba yung entry ko rito. Ayan, so as we can see, triggered yung entry ko rito. Saktong-sakto dito sa 65% ng fib ko na to. Okay, so let's see kung magiging successful ba yung setup na to. And there we go, nagkaroon na ng strong bullish move yung price dito. So let's see. And there we go, TP hit. Alright, so baka sabihin nyo, replay lang. So ayan yung actual trade result ko dito sa setup ko na to kay CHFJPY. So kung interested kayong mag-join sa Telegram group ko or sa Telegram channel kung saan nag-share ako ng mga chart analysis ko, okay, so join lang kayo, punta lang kayo sa bio ko, may makikita kayong link. Click nyo lang yung link and then wait nyo lang na mag-load. Then afterwards, makikita nyo na yung mga socials ko. Alright, so yun lang, follow for more.